Sa kanilang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbigay. Kami ay tangkilikin mo't laging subaybayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaw walang hanggan. Amen. Pagbasa noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Dumating nga siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas, niyang pakay. Sinagot naman niya ni Solomon ang lahat niyang mga tanong, at wala isa man nito na ipaliwanag to. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 5 toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailanmay hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon nang bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap.
Ang mga matuwid, madiwang mangusap, at ang sinasabi nila ay pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Ang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay papahalin mo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. "Kayo man ba'y wala ring pag-unawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mangimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyaya at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kasama na ho ang pagbati sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. At kasama na rin ho ang mga nakikinig sa kanilang mga chapels. Sa mga nagdiriwang ho ng kanilang birthday ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. Sa mga nagdiriwang ho ng wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Ngayon ho, narinig ho natin ang unang pagbasa, ang kwento ng reyna ng Seba na pumunta kay Haring Solomon. Siya ho ay hangang-hanga, manghang-mangha sa karunungan ni Solomon. Pagpunta pa lamang niya doon, ang ganda ng palasyo, at ang lahat ng kanyang mga katanungan
ay nasagot. Lumibot siya sa palasyo, nakita niya ang mga ginto, mga pagkain, ang kanyang tirahan, ang tirahan ng mga namumuno. At ang sabi niya ay, na narinig natin sa unang pagbasa, ang sabi niya ay, wala pa pala sa kalahati ang narinig ko sa kanya, sapagkat higit pa. Yan ho, maganda natin pagnilayan dito ho sa sinabi ng hari ng Seba. Ito ho, wag ho nating bigyan ng hangganan ang pagtuklas sa ibang tao, ang pagtuklas sa ating sarili. Sa madalit sabi, wag nating i-box ang isang tao nang dahil lamang ho sa ating mga narinig. Ay hindi pa naman ho natin nakakausap. Try to discover new things. Ganyan din ho sa mga mag-asawa na matagal nang nagsasama. Try to discover new things. Ay hindi eh. Kilala ko na yan. Eh ano pag ang may pagmamalaki na yan. Hindi ho, huwag gano'n. Huwag niyong ibaksagad ang asawa niyo. You discover new things. Ay iba eh. Iba ang dinidiscover. Pag rin ang telepono ng asawa ay siyang kukuha. Ay siyang gusto laging makabasa. At sabi, ba, may na-discover ako sa iyo Balita ko sa mga kabarkada, ikaw daw ay may 18 years old na girlfriend. Ay sabi ng asawa ay, late ka na. 24 years old na yan ngayon. Eh iba ho yung pag-discover na yon. Huwag ho natin bigyan ng hangganan. Tayo ho'y matutong lumago. Tayo ho ay matutong dagdagan pa ang ating kaalaman. Ano sabi nga ho natin? New day, new experience. Sa bawat araw naman hindi naman pare-pareho yung ating ginagawa. Marahil kung tatrabaho sa routine, yun din. Kung ikaw ay nagtitinda sa palengke, hindi naman yun din ang araw-araw napunta sa palengke, hindi ho ba? Nag-iiba din naman. Yung nakakasalamuha mo, nakakausap mo, ang iyong pangunawa. At dyan ho dapat tayo matuto. Tayo ho ay lumago sa ating buhay. Sa atin hong Ebanghelyo, ng ating Panginoon, kung ano nakakapagparumi sa tao. Kumusta ang iyong nguso? Ayos naman. Madaldal pa rin. Ay, kumusta ang iyong puso? Diyan. Diyan na tayo magkakatalo. Hindi lamang sa kung ano ang nakikita natin, ito ang nagpaparumi. Hindi lamang sa kung anong narinig natin, kung ano din na nagpaparumi. Yan, speaking ho, sa pakikinig. Alam ho nyo bang si Marites? Yan ho pala may asawa. Si Tolits. Tol, ano ang latest? O ng Mare, anong latest? Si Tolits. Sabi na ating Panginoon, yan naman pumapasok sa bibig, yan may sa tiyan pumupunta. Hindi ba, sister? Sa tiyan nga. Umover yata. Oo nga naman. Hindi naman ito magpaparumi. Oo, at may ginagawa tayo, literal, na yung pagkain natin ay hanggat maaari ay kakaunti ang kolesterol, hindi masyado maalat. Hindi nagpapasama din nga. Kaya nga kinokontrol natin ang ating sarili pag tayo ay may sakit na.
Pero ang dahilan naman ng iba, ala, ay may gamot naman. Ayan. Tsaka rin may minsan laang, minsan, isang bandihado, ang leche plan, kulang pa sa iyo. Ari na may tikim laang, may gamot naman. O sige, may gamot nga. Ano sabi ng ating Panginoon? Ang sabi ng ating Panginoon ay, kung ano yung laman ng puso mo, at binaybay nga ho niya dito kung ano yung mga nakapagpapasama sa tao. Masamang isipang nag-uudyok sa kanyang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Marami pa hong iba. At yan ho yung nagpapasama sa tao. Kung ano yung ating kinikimkim ng ating puso. Yan ho, ilang araw na lamang at araw na ho ng mga puso. Na yung iba ay hindi magse-celebrate yata. At yung iba, pagdating ng 13, ay 50 na kaagad. At yung iba naman ang sabi, bakit ganyang pagdating ng February 14, ay may libreng kasal? Ay bakit hindi rin naman gawin pag June 12, ay magkaroon din ng libreng annulment para sa araw ng kalayaan? Ito nga ho, ang tanong lagi sa atin, ano ba yung laman ng ating puso? At yan yung magpaparumi sa tao. Kaya mga kapatid, may paalala din ang ating Panginoon. Ang sabi niya, ang may pandinig ay makinig. Sapagkat itong mga Hudyo, kapwa niya mga Hudyo, ano ang pinag-iigi? Mga rituals, mga rites. Doon lamang kung sila magagaling. Kung anong bawal kainin, ganito ang dapat posisyon sa pagdadasal, bago kumain, ganito. Hindi naman yan sinasabi ng ating Panginoon eh. Anong sabi niya? Tingnan muna ang ating puso. Kaya nga daw sa langit, marami ang dila. Dila lang ang nandoon. Sapagkat madali lang tayo, mga magaling lang tayo magsalita. Kaya't paalala ho sa atin, isang magandang katanungan, ano ba ang laman ng aking puso? Para sa mga Kristiyano, wala nang iba pang batas maliban sa batas ng pag-ibig. Manalangin tayo para sa ating katapatan sa batas na ito at walang pag-aalinlangang pagsasabuhay ng ating relihiyon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating simbahan, naway laging mapanibago at dalisayin ng salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tayong lahat naway magdulot ng pag-asa sa mga nanghihina ang kalooban sa pamamagitan ng ating pagmamahal kaysa pawang mga pampalubag na loob na salita lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga puso, naway mapuno ng tapat na pagnanais na mabuhay para sa bawat isa upang sumaba tayong lahat sa espiritu at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan ng pag-ibig at habag ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makasama sa kalipunan ng tunay na pagsamba sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Makalangit na Ama, gawin mong dalisay ang aming mga puso upang hindi kami mawalay sa aming mitiing mahalin ka ng higit sa lahat.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Puri-puri ka Diyos sa kasalutan, sa kamanangan, sa kawangan. Pag-ibig mo ay puri-puri ka Diyos sa malamig kasalutan, sa kamanangan, mula sa atas ng pamangalakan para mainom ay nagbibigay ng iyong Espiritu. Nalangin po kayo mga kapatid ng ating paghahay ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang pangkahit inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagalubong ito ay aming mga pagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at tiwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikinalugod mong libutan, na iyong pinagbabago at inanarangal. Sa pamagitan ng anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ang mga banal na kapiling mo lagi ang pagkakandili. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuris ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Naghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Anggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Aanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugin ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po
ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawa mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Marinina ng Diyos ni Poong San Jose, natin din patron kaysa ng lahat ng apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiya-tiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon mo ng aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. O minamahal kong mga kapatid, ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan,
Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, itao sa dilim at kapabangan. Ang kaibigay mag-aalay. Inuming pagkakaisang ibinibigay. Kami ay nilobong makapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na makitaglay at payapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.